roof framing plan. So isa, ito nakikita nyo, isa to sa bottom board ng truss. Nakuha ba? Isa na to. Kaya sabi ko, i-check nyo dito, 13.6 siya. Then titingnan nyo dito, ang total is 12 meters, tama? Eh di may overhang kung ilan ang sobra. Tama, di ba? So ilan ang sobra niya? 13.6 minus 12 divided by 2, 10.8. Tama? O kung 10.8 yan, is this 0.8. Yan, 0.8. Ito ay yung 2.2667. No? This is 2.267. Ikan ko siguro na 16. Okay yan ha. Tapos, asan yung overhang mo? Dito siguro. Ang overhang mo lang ay 0.8 meters. O paano yan? Eh, may node ka dito, tama? That's correct, you have a node there, and you have a node here. Kasi yan yung joints somehow may node yan. Paano mo lang? Ano gagawin mo dito? Lalagay mo ng node dyan. Nakuha ba? Lalagyan nyo ng node dyan kasi ulitin ko, you can never put supports if walang nodes. Ang choice maglagay ka ng node dyan. Nakuha ba? Bakit? Ano ba yung aim ng support? Kasi pag di na naglagay ng support dyan, paano ito mag-deflect? Pag nag-deflect siya, ganyan. Pwede ba mag-deflect ng ganyan dyan? Bakit hindi? Hindi kasi ganyan yung bahay, tapos ito na yung overhang mo na 0.8, tapos yung side na yun mag-deflect ng isang buong gano'n. Pwede ba yan? Mag-deflect ng ganyan yan? Hindi, di ba? Kasi at point kung nasaan nakapatong yung truss dito sa point na to, hindi mag-deflect dyan. Di ba? Bakit may wall na nabubuhat sa'yo? Paano ka mag-deflect? Eh, may nagbubuhat na sa'yo. Yun na yung use ng support to neglect the deflection. Kaya ano mangyayari dapat na deflection dito? Dito. Paano din dapat mag-deflect yan? Ito. Pag nag-deflect yan, dapat yan ito siya mag-deflect. Ganyan. And then, tama? Kasi nakapatong ko yan. Dito yung wall, di ba? O di dapat pag nag-deflect siya, dalawa deflection dyan. From overhang to the wall, and then yung member na nasa loob. Di ba? Kasi nakapatong siya dito. So, ganyan dapat ang deflection niya. Dalawa, hindi isang buo. So, pag hindi kayo naglagay ng support dito, isang buo yan. Kaya dapat may support dito para dalawa yung deflection. Nakuha yun? Wala ang choice, kailangan mong hatiin. Maglagay kayo ng node dyan. Na, pag nilagay yung node dyan, hati itong dalawa. Kasi hindi kayo pwede maglagay ng node na hindi nahahati yung member. Why? O warning or error. What? Ganun. At tanong, saan yung mga next points? If nandyan yung point 8, ang susunod, tingnan nyo, pag tingnan natin ito, tapos chinek natin dito, yan is 2.267 din. Diba? 2.267 din yan. Tanong, asa yung susunod na papatungan ng truss? Kung 0.8 sa overhang sa kabila, plus 4, no? Tama ba? Plus 4 galing dito, plus 4 meters. Kaso, saan siya mag-ease up? Pwede ang total neto, from dito hanggang doon is 4.8. Tama ba? Kasi 4 meters to, so ibig sabihin, ito ay 4.8. Tama ba? O saan ang susunod? What is 2.267 times 2? 4.5. So from dito hanggang dito, 4.5 lang siya. Tama? Eto. From dito hanggang dito, 4.5 lang. Tama ba? O saan ang 4.8? Tama, sobra dito. O nandiyan yung susunod na node mo. Lalagay ka dito na another node. Kabilaan. So same din dito, nandito yung another node. Same din dun, para sa overhang, nandito yung another node.
So, meron 4 extra nodes na ilalagay sa bottom third. Yan mga yan. So, yung mga extra nodes na yan, dyan siya nakapatong sa mismo frame. Hindi sa joints. Why? Kasi kung joints, edi dito sana nakapatong, di ba? Sa mga yan, hindi naman eh. Di ba? Hindi sa mga joints nakapatong. Yan ang gagawin mo. Di ba? So, karaiba sa gano'n na to, sa design na to is paano mo siya i-represent sa action. Ngayon, anong mga exercises natin sa joints na nakapatong? Dito, hindi. It's on the span siya nakapatong, not on the joints. Diba? Kung titignan nyo dito, gano'n ang mangyayari. Ayun. Ayun, 0.8, 4.8. Total 13.6. Saan siya nakapatong dito sa mga to? 0.8 kabilaan, then 4. Diba? Yun yung kakaiba dito. Kailangan nyo maglagay ng extra nodes. Bakit kailangan ng extra nodes? Kasi doon sila nakapatong. Bakit? Ikaw pwede maglagay ng support ng walang nodes. Dapat maglagay ka ng extra nodes ka. Gawin yun. O wala naman gagawa. Ibig sabihin. O ganyan din sa zone ko, wala na nakakaalam. Zone ko daw, sa set 2. This is for practice, ha? Kayo bahala, i-print nyo sa practice, no? Ano sa inyo yan? Ayan siya. Tapos diba 0.84 dun sa 0.8 na distance, mabilis steps ka na 3, tapos 4. Ayun na. Hindi kasi dun na yung mismo, diba, ang papatong kasi yung support mo dun Sa counter kayo naman, ganito pag hindi usual yung mga pinaka-design. Naka-default yan. Hindi sa joints ang supports. Ikaw po nga doon. So, mali kapag yung structure wizard ka lang, joints lang ibigay niya ng nodes sa inyo. Wala yung mga nodes na dapat nasa spot. Wala yung mga yan kapag nag-gamit na. Pero pwede naman lagyan. Wala naman. So, ilan ang nodes dapat lahat? Sa bottom chord is mine sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 8, 10, 11 lahat ng nodes nyo sa bottom chord. Lahat ng joints plus yung extra nodes para sa support. Hindi, mali ba? That's 1.467. 0.26. Tapos 2.267. Bakit? 67. 67. Tapos add mo minus 267 minus 27. Paano naging 7 minus 27. Ari ka. 0.54. Ito na yan.
Yung pangatlo. Add mo to. 4.8 plus 4.8. Lang. 4.8 plus 4.8 minus 13.6. 4. Or yung sunod ng 0.54. Tapos ulit na to. Pero, pag ano siya. 0.8. Wait, ano nga po? Ba't 2.67? Hindi, basta yun. Yan yung original. Eh di ba? Ito yung minus mo. Eh di ba 0.8? Minus mo. Eh di dapat dito na. 4.8 minus ano Yun yung 0.57. Nadoble na tayo. Nadoble kayo. Minus mo. Kasi 4. 2.52. 4 minus 2.2. 4 minus 2.267. Wait lang, kasi dito. 4.82. Eh di 2.65 pa rin. Eh? Basta kan 50 DJ. May na 4.8. Tingin mo, same ba tayo? Same ba tayo dito? Just di ba, just 0.8. 0.8, 1.467, 267, 0.54 plus 0.54. Wala na 4 dyan. Doon yung 6 mo. 0.54. Bakit hindi 2.2? Eh di ba dito siya kukunin? Ilan yung steps na ba tayo? Eh di 4.8 minus 2.7. Kailangan pa rin kunin yung may mga ganun. 9 steps na yun. Oo. 9 lang pala. Plus 267. 267 yun. Turo ko na mamaya. 267. Control C, control V nodes in between lines, possible yun. Hahatiin nyo na rin kasi yung views. So for example, kung tatanggalin ko lahat to, one way sinabi ko lang naman yun na one way na pwede nyo magawa ko. So kung sakali, ito, pakita ko lang. Kung gawa man ako ng isa, ang gagawin ko is, etong node na to, translational ulit ko. So, gagawa ko na sa z-axis, no? Kapag sa z-axis tayo, 13.6. Tapos, pag ako kasi, eto, hinahati ko na sa 6. Mag-insert node ako. Tapos, mag-insert node ako sa ilalim. Hindi. Since may isang span na, kailangan ko pa ng 5 span. So, add n 5 spans at endpoints. So, hahatiin niya equally sa 5 yan. Pag nag-add endpoints ako, ito na yung pagkakahati-hati. Click OK, tinahati na siya sa 6 na spans, no? Then, ang gagawin ko dito, pwede ako mag-copy-paste na nodes. Sample, ito. Sa origin node ko, Ctrl-C, Ctrl-V. Magagawa dyan is from the origin, asan yung next na node. Sample lang yung overhang. Maglagay mo ng 0.8. Sa Z, no? 0.8 positive. Click OK ko, maglalagay siya ng node dun sa may 0.8 na nahati na yung dalawa. Possible yun. Kuha ba? Kasi malamang, ang susunod dito, from the origin, pwede ako maglagay ng Ctrl-C, Ctrl-V na naman na nodes. Tapos lagay ko 4.8. Diba? Or, itong i-highlight ko, tapos ilagay ko Ctrl-C, Ctrl-V, 4 lang. Kasi from the original, na position niya, no? So sample, pwede rin to. Highlight ko to, Ctrl-C, Ctrl-V, then 4 meters from the positive C, ayun na yun. Pwede rin dito, gawin ko. Kaso gawin ko, negative 0.8, di ba? Yan. And then dito naman is negative 0.4. Negative 4 pala, sorry. Ayun na. Pwede ko nang gawan yan na members pa na. Or pwede ko lang din siya gawin sa structure wizard. Pwede gawin ko yung ginawa. Ito ang Parehas. Kaya sabi ko nga, you should try na balik kasi sure ako yung next na ipapagawa ko sa inyo sa activity, wala na yan sa structure wizard. Okay?
Ayan, gawin ko rin ginawa ko kanina. Di ba parang gamitin mo property sa pinpoint or Bottom top, tsaka pinto. Hindi mo itong professor. Tama lang na. Yan. Tapos sa dito. Control mo na. Yan. Tapos yung iba. Tapos iba na yung pwede yung 1 meter yung So dito, hindi pwede na i-supports yung pin. Bakit? Kasi nahati yung mga per member kung saan kayo maglalagay ng support. Hindi pwedeng pin yan. Kasi pag pin, ibig sabihin, yung dalawang member na yun, ganyan siya gumalaw parang sa per link. So make it na naka-enforce back sila na mayroong MC para ang behavior ng kanyang transfer of moment ay same sa ginawa natin sa per link. That's why ang support nyo, ganyan. Naka-enforce back maliban sa MC, huwag yung check. So, MX, MY, naka-check. Ayan, pwede nyo rin tuloy. Ano bang kulang dito? Properties, magpapit ako. 25, 25, 5. Lagay ko. Angle, 25, 25, 5. Isang single, isang double. Tama ba to? Diba? Part ko pa to. Okay, asan yung double? Yun yung mainframe kasama sa infos. Oo. Part ko. Assign selected beams, yes. Tapos yung isa na solo is i-assign ko sa queen and diagonals. Yan. Then, may line sa ilalim na 180 para dun sa Di ba na ito? flat side sa baba. And then, specifications, beam, ganun ulit, release tayo. 0.99. Start. End. Assign ko sa lahat ng mga nasa yan. Then after nyan, i-loadings na ako. Dead load. Ang effective width natin dito, makikita ninyo yung effective width natin ay same as the truss spacing natin. Kasi pare-pares naman ng distances. Di ka tulad sa exercise, may isang 4.2, may isang 10. Kaya effective width, hati ito rin dito. Ito, 4.2 yung truss spacing, no? So, truss spacing sa same as effective width, yan yung gagamitin natin for your loadings. Ano ba yung ganun natin? Corrugated open sheet, 0.1 times truss spacing, 0.20. At sunod is yung ceiling pa 70 pero truss na rin muna ay yung per link pala. So yung per link natin na 0.81, convert natin to pressure. 0.81 times 15 na length ng per link. Divide pala. Divided by 0.81 divided by 15 na length ng per link, then divided by yung ating per link spacing na 26. So ito na yung pressure ng ating per link, convert to linear times 2.2 na truss spacing or effective width. So 1
198 yung nandito. Yung cut. Then lastly, yung sa ceiling is 0.2 times 2.2 kasi 2.2 yung per unit, 2.2 yung cross spacing. Then yung 0.2 is, kung i-account dito, ceiling, acoustical fiber board plus wooden frame na 0.1. Then electrical plus plumbing line na another 0.1. So 0.1 plus 0.1 is 0.2. 0.2 times 2.2 na cross spacing lalabas 0.44. Pababa for our bottom chord. There na. So weight is assigned to you. Yes, question? 0.22 is top chords lang. Kasi yan yung corrugated roofing sheet. And then, eto is same sila. Dahil yan din yung per grid. Then, eto naman is the entire bottom chord. Ayan na. Then live load is 0.6 times 2.2. 0.6 minimum live load, which is mali ng karamihan. Hindi, may mga naglagay na 1 kN per meter ang gano'n. Ay, tama. 1 kilopascal wala sorry. May mga naglagay sa inyo na 1 kilopascal. Roof live load. Ang minimum ay 0.6 kilopascals. Times effective width ay 2.2. Kasi yung spacing 1.32 dapat ito. Saan nakalagay sa upward? Tama? May question ba? Sa combination ng loads? May question ba dito? May question ba? Ngayon ay magtanong kasi sa activity walang makakatanong sa akin. Anong di nyo alam kung yun dito? Lagi support kami? Okay lang yan. Pero mas maganda. Siyempre, Oo, nakakasa ba? Okay lang. Kahit hindi na okay na yan. Trust lang din naman. Hindi lang yung members. Ano yan? MXF1? Good. Naman. And next year, way up. Minimum live load sense. Yes. Tapos, ang multiply mo sa process mo, trust spacing. Sila kami. Ulit. Saan mo kaya assign? Ito. Ito.
Kasi yan ay isa ng military kaya doon. Kasi ang maliit kasi residential. Point six lang na. Point six Talaga, lang. no? Bigyan ko lahat, no? Tapos, sorry. Siya, no? 2.22 yung corrugated appreciate 0.1. So, times 2.2. Kasi yung design ng trust. Specification. Design ng burning. Yes. Iba alam maglagay single. 1.2. 9.8. Anong gagamitin ko lambda? 10.8. Single na. Exposure B 1.09. Diba? 12 meters, exposure B, 1.09 ng lambda. Ako makuha lambda, pwede na kunin yung positive wind, pang 9.5 para sa 19 degrees. Sa 9.5, 130, at 300, 1.23. So, 1.09 lambda, 1.23, yung positive wind times plus basic wind. 195 yung positive wind. Yan. Y local. Sa nakalagay, upward lang. Naisip ako. Negative is 2.48 is 1. 2.48 times 1.09 na lambda times 2.2 na plus basic. 5.95 yung zone 1. 5.95 positive while local. Next yung pangsunod sa naman. 3.51 times 1.09 times 2.3 8.2. And lastly, sa overhang 6.03 Yung mula dito, times 6.2 times 1.09 14.46. Pero global na lang kasi kaya galing ba? Ito, cosine. A distance is 12, 13.6. Bali, ay, 12 tsaka 15 pala. 10 pesos, 128 So, ito is 4 ay 12. So, 12, 10% is 1.30. Then, 10.8, 10.1, so malaki yung 10 times 10.8. So, 4% and 10.9. So, A distance is 1.2. Dito, tignan natin, 2.4 sobra. Ito, 2.4 sobra. So, ito na yung buong zone 2. Then, gitna na lang yung zone 1. Yan. Ma. May tanong ba? Dapat nakuha nito. Ito ang mga loads na to. Should be na nakuha niyo yung mga loads na yan. Kasi after yan, load combis na lang susunod. Ayaw, bahala kung aralin yung paano na-convict yan, magpapihin nyo na lang nasa sinyo yan. Malaki na kayo masyado para sabihin kung paano na-convict nyo. Sa lahat yan, nakikita ko naman kung paano ko na-convict sa calculus. Dapat yung malabas mo nga na.
Ako yung practice. Dinala ko lang siya. LDI sa loob. Hindi. Hindi kami tawagin. Dati na tawagin ko. So, kami na kasi taas. Di ba pwede ako? Dapat hindi ko alam mo na.